Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon magbibigay tayo ng point of view sa isang video ng nag-isang Ruel of Malalag sa kanyang muling pagbisita kay Erica at sa pamilya nito. Ay grabe naman, talaga namang ang masasabi ko muna sa bahay nila Erica ay malaki, spacious, and kapag ito ay natapos sadyang talagang maluwag sa pakiramdam at the same time talagang yung mga bata ay may ikutan, may mapaglalaruan, komportable kasi malaki ang lugar, ang bongga, 'di ba? Salamat sa mga solid viewers sa buong Kalingap, salamat sa inyong lahat guys sa suporta at tuloy-tuloy ang panonood. Kaya syempre maraming salamat sa mga sponsors dahil sila talaga yung mga grabe yung yung suporta at talagang sila yung dahilan din para tuloy-tuloy ang pagtulong ni Ruel of Malalag sa kanyang mga beneficiaries, 'di ba? So guys, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matuba, ang ating na vlog Kalingap Rob Ruel of Malalag, Rachel Morales vlog at sa lahat ng team Kalingap. Syempre guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta niyo sa aming mga reactors. So yun guys, dito nga natin itutour tayo. Itutour ko kayo dito sa bahay ni Erica. Hoy, bakit ako? Parang feeling ko parang yung parang tinutour din tayo ni Ruel actually sa bahay nila Erica, pero hindi pa kompleto. Pero ang ganda-ganda. Saludo naman kami sa inyo, Dodong Ruel of Malalag, dahil sa magkakaroon ng bagong pag-asa, magkakaroon ng bagong bahay, bagong buhay. Oh, ika nga. Para sa pamilya ni Erica, di ba? Lalo na para kay nanay na talagang buntis at manganganak na siya this coming May, I guess May or June, mga ganung buwan. So, maganda yung maluwag yung lugar, di ba? So, we are all happy sa nangyaring pagbabago sa buhay. Unti-unting pagbabago sa buhay ni Erica sa pamamagitan ng Kalingap, syempre, and kay Ruel of Malalag, ganon. Yan. Ganun po, no? Ganda, no? Lalo na kung talagang matapos yun. Oh my God. Talaga yung buong bahay. Hello po. Oh, laki ang lawak. Kamusta po ate? Oh no. Natapos na kumain. Anong ulam niya? Dala nila. Dala po nila. Hello nanay. Ay, grabe, may pasaging ha. Kaya bakit titipain namin pa? Sa probinsya talaga ay isa sa mga talagang on the go snacks ng mga nanay natin. Sa probinsya talaga mahilig talaga tayo sa mga saging with ginamos, 'di ba? Or bagoong, yung mga ganyan. Pag araw-araw. Para may merienda sila, no? Yung pinakroan. Ay, grabe. Kamusta po ate? Nice naman. Si Mr. may trabaho na po. Oo. Sabi, Bilib din ako sa mga nanay na buntis na tapos may kinakakarga pa ng mga ganyan, yung bunso niya nagpapakarga sa kanya. Syempre kasi I think mga isang taon pa yan isang taon mahigit, magto 2 years na rin, di ba? Hindi rin madali yan, no? So bilib ako kay nanay na kahit mahirap yung buhay, talagang itinataguyod niya sa abot ng makakaya niya yung mga anak niya. Hindi siya tawag nito, yung nagbabago kasi yung iba, 'di ba? Talagang mawawalan sila ng gana sa pamilya, alis na lang, maghanap ng ibang trabaho, ganyan. Pero si nanay talagang hands-on siya para sa 5 niyang anak at pang-anim na yung dinadala niya ngayon. Congratulations nanay, dahil nakikita ko naman yung paghihirap at sana, 'di ba? Last na yan. kahapon gawa siya, inayos niya yung dalawang bintana. Ay, pinayos niya. Saan yung nagawa nito ate? Nalinis na oh. Ganda, no? So ang kulang dito, ano na lang po? Palitada. Kung pili daw, In fairness, tong bahay ni Erica talagang ang ganda. Pagka yan nabago na lahat, na kumpleto na, ang ganda ng bahay na yan. Ay ina-imagine ko na malawak talaga. Yun, sakto-sakto sa kanila dahil medyo malaki-laking pamilya sila, di ba? 6 na anak. And yun, baliwalo sila or siya kasama si nanay. Yun, bagay na bagay sa kanila yung bahay nila na
malaki talaga. Sukatan para habang yung pinto para Yung mga pintuan. habang gawa na doon sa ay. Dalawa pa ito, no? Sa likod, habang ginagawa. Ayun, saludo rin kay Ruel Malalag kasi napaka hands-on niya sa mga taong tinutulungan niya. Talagang sa abot ang makakaya niya sa araw-araw ay binibisita din niya yung mga ito for more updates, kung anong kaganapan, kung anong nabago sa pinapagawa niyong bahay, 'di ba? 'Yun yung importante din para may changes yung bahay kasi alam nila na dumadalaw dito si Ruel, so kailangan din bilisan. Kailangan din talaga bilisan kasi delikado din yung ganyan na wala pang sarado yung bintana, labas-pasok yung hangin. Pag nanganak na si nanay, di ba? Hindi maganda yung masyadong malamig. Basta. Pa nila yung palitada. Ginagawa na lang din. Sige po. So, kalingap, update pa natin. Tsaka, ang nakakaganda sa lugar ni Erika, kasi malaki din yung nila, yung pwede silang maglalaro sa labas kasi yung bakura nila, malawak pa din. And yes, makakagawa pa din sila ng dyan, kung ano man. Yung katulad ng dati, kung pwede pa, magano sila ng baboy, para syempre dagdag din sa, nakakatulong din talaga yung baboy. Araw nito mga kalingap, no? Mga natapos po ng ating mga karpentero. Tumutulungan din po mga kalingap yung papa po ni Erika dito. Ginagawa po nila dito yung palitada po sa dingding. Yan po mga kalingap. So yun, kung mapapansin nyo, pang samantala ay yung mga gamit nila nasa dito pa sa isang kwarto. Nakatambak pa kasi nga wala pang permanent na lagayan, ika nga. Para mas mabilis. Ito po yung unahin nila na tatapusin yung mga bintana at saka yung pintuan para po masugatan kaagad ng Maganda din yung tapusin yung bintana at pintuan for safety din, di ba? ng bintana, no, yung sliding tsaka yung pintuan dito. Biglang lumaki po ang bahay pa nila. Lumawak po ang loob. Pero na siguro kung ito at maayos yung sahig. Talagang malawak po ito. Yung kusina niya, dyan na lang, no? Okay man din dito, hindi naman Pero ate, dito ang pagawa kami ng balilutuan nyo. No? Diba, magkakalan po kayo. Oo, yung No? Oo, dito, hanggang dito yun. Ito, may kusina sila dito na 30 feet. So, dito po ilalagay yung kalan nila kung magluluto po sila gamit ang kalan. At pa-extend natin yung dito, bubong. Para po sa kanilang CR, mga kalingap. Ayan po yung CR po nila. Bibilan pa natin yan ng ng inidoro, tsaka yung pintuan po nito. Ayan. So, dito may open space. Ay, may dito. Pwede yan dyan, Isang side, mga kalingap. Bali, or kung anong pwedeng gawin dito, anong gagawin po nila dito, banda, sa gilid na ito. Ayan. Update po, mga kalingap. At, ayan. Malapit na po matapos. Kumunta. Nana, kumaling ka na? Wow. Kumusta ka, Erika? Okay lang po. Ha? Okay lang po. Hindi ka naman nagpasok? Ay, simbreak mo na. Si Pion, ha? Naandyan po. Parehas kayo. Tumataba ka na, Erika. Tumataba ka na. Anong trabaho mo dito? Anong trabaho mo? Wala po. Hindi ka nagkukuha ng dahon? Pagahapon po. Kahapon. Bili po. May nagbili sa'yo. 3. ang cute-cute ni Chelsea, no? So, kahapon daw may nagbibili kay Erika. Yung katulad dati siguro yung kinukuha niyang gabi. Yung ganyan. For sure, meron na siyang mga suki. So, kahit pa paano, kahit pang din yun, pang dagdag baon na din sa araw-araw, di ba? Tatlong tali. Kano yung kita mo? 30 po. 30? Magkano siyang tali? 10 piso po. 10 lang? Grabe na. Anong ginawa mo sa 30 pesos? Binigay po kay mama. O, di ba? Talagang iba talaga yung epekto ng mga yung
mga panganay, yung mindset ng mga panganay ka nga. Kasi, more likely, mas responsable tayo kaysa mga nakakabatang kapatid natin. Kapag may na kikita tayong mga kunting pera, talagang ibibigay talaga sa nanay. Bahala na si nanay magano. Kadalasan ngayon, pag mga bunsoy, pag may pera sila sa kanila na lang, hindi na nila inaano. Pero si Erica ay napaka-responsableng anak at responsableng ate sa mga kapatid niya. Nakikita naman natin yon. And yun, just go with the flow sa buhay, Erica. At huwag masyadong isipin yung mga sasabihin ng iba. Ano, di ba? Yun, alagaan mo yung mga kapatid mo at tuloy lang yung pagiging magandang or mabuting anak mo sa nanay at tatay mo. Ang cute-cute ni baby girl, si Chelsea. Anong binili niya? Hindi mo alam. Si papa mo, ang trabaho? For sure, walang binili si nanay. Kasi pang araw-araw nila yun ibibigay. Di ba? Marami-rami din. Ilan ba silang magkakapatid na nag-aaral, di ba? So, mayroon lang to pang snack, 10 pesos isang araw, di ba? Anong masabi mo sa inyong bahay? Ano na, di ba? Ano po? Ang ganda na. Anong masabi mo? Maraming Anong kaibahan sa dating bahay nyo noon? maganda na po. Ang Maganda dami na po ngayon. pinagbago. Anong mga pinagbago? Ang bubong, Bubong tapos po Dingding. yung dingding. halos lahat pala. Inayos natin, no? Halos pala na ang buong bahay talaga yung pinagawa natin. Siyempre, magpagawa kami doon ng CR nyo, panibagong CR, no? May kusina sa likod, dirty kitchen. Tapos tinanggal dito yung Talagang malaking naging malaking bahagi talaga ang kalingap or si Ruel mismo sa pamilya ni Erica para mabuhay at magkaroon sila ng bagong pag-asa, di ba? And medyo maluwag-luwag din sa pakiramdam na may mga buting mga sponsors na nakasuporta sa pamilya nila para pambili ng mga pangunahing kailangan sa bahay, mga for example, yung talagang bigas, pang-ulam sa araw-araw, yun naman yung pinakakailangan talaga sa bahay, di ba? Yung pagkain sa araw-araw, lalo na may mga kiddos, ay mayat niya ay may nagugutom. So kailangan talaga kung walang mga biscuit diyan, kailangan dapat may alam mo yun, kanin kahit paano kasi magugutomin yung mga batang maliit kulungan ng baboy. Opo. Kasi nakadikit lang sa kanilang bahay. Anong paborito mong kulay, Erica, na ating ikukulay sa inyong bahay? Kulay red po. Kulay red? Ha? Pero So, ayun na nga guys, abangan natin kung anong magiging kulay sa bahay ni Erica, blue or red. Kasi mostly sa paggawa ng bahay ni Dodon Will, blue naman talaga because, yun, palatandaan niya yan na, gawa or pinagagawa ni Roel of Malalag. So, baka merong combination of blue and red ang bahay ni Erica. We are all excited kung ano ba talaga magiging itsura sa bahay ni Erica na yan. Sa bahay na yan. And ako mismo ay masayang-masaya ako for her para sa pamilya ni Erica na kahit pa paano nakakaginhawa, di ba? Ang sarap naman din talaga sa feeling na makita mo yung nanay mo na kahit pa paano ay nakaluwag-luwag. And maraming salamat talaga sa mga sponsors sa pagtulong nyo sa kanila, no? Yung taos-pusong pagtulong nyo sa kanila. And ayun, tuloy lang ang buhay, Erica. So, huwag na masyadong malungkot at didibdibin yung mga sasabihin ng iba tungkol sa sitwasyon ng pamilya mo. Basta ikaw, ginagawa mo yung kung anong nakakabuti sa mga kapatid mo, sa magulang mo. We are proud of you. Galingan mo ang pag-aaral mo or pagbutihin mo yung pag-aaral mo, di ba? And yun yung magiging susi mo para sa maunlad na buhay or sa maunlad na kinabukasan mo and sa mga kapatid mo. Kasi wala namang ibang tutulong sa mga kapatid mo kundi ikaw at ikaw pa din. Diba? So, ayun. Maraming salamat guys and see you guys all on our next video. Bye! Embrace positivity and avoid negativity. Bye guys! Mwah.